Yo, what is up guys? JMT Vlogs here at welcome sa ating YouTube channel. So, anong balita sa inyo at anong balita sa bawat isa mga tol? So, ngayong araw ay ang vlog natin ngayon is for today is yung nag-comment sa atin na kung ano daw ang experience natin kay Lalamove. So, na ano ko na to bali nasagot ko na to nung una, nung biyahe tayo nung Friday o isang araw kay Lalamove. At hindi ko lang nasagot yung experience ko about kay Lala. Ang nasagot ko lang, alam ko, is yung mga delikadong lugar na dapat iwasan. So which is nasagot ko naman na yun. And then ayun, yung nasa unang vlog nga natin, yung naglalalamove tayo, is may nabanggit ako mga lugar doon na possible para sa akin na medyo delikado. Di naman delikado talaga kasi may mga tropa naman ako mga nakatira doon. Like mga binanggit ko nga nung unang lugar, 3 lugar yun dito sa Maynila, or do sa Maynila talaga. Kasi di naman ayoko naman i-judge yung ibang lugar na pinupuntahan ko, like Las Piñas, kung saan ako nagde-deliver. Las Piñas, Parañaque, Taguig, Pasig. Ayoko naman i-judge yung lugar na yun dahil hindi naman ako taga dun, diba? So ayun nga, diba? Ano nga ba ang experience natin kay Lalamove? Ang dami, di ko mabilang. Hindi, joke lang. Siguro yung mga may highlight ko na lang na experience natin kay Lalamove is yung mga halimbawa na hindi sumasagot. Ayun, ano ko na yun, example ko na yun, no? Nasa listahan ko na yun ng experience kay Lala. Tawag ka ng tawag, hindi sumasagot sa tawag mo. Kahit nagre-ring naman, di mo malaman kung naka-silent ba o nagsi-CR ba. Ayun yung mga experience ko kay Lalamove na sobrang tagal sumagot. Grabe, akala mo bising tao. Ayoko naman iyan, kasi baka mamaya may ginagawa o naiwan yung cellphone sa opisina, may meeting, diba? Pero kasi kung dapat may na-expect silang delivery, Lalamove, kung may na-expect kayong mga deliver talaga, which is dapat nakaantabay kayo or nakamonitor man lang kayo sa rider, and then expected nyo na may darating or may tatawag sa inyo na rider. Ayun kasi yung pinaka-usual na experience ng Lalamove rider. Hindi ko alam, kahit hindi nga sa Lalamove rider, baka kahit sa mga Grab rider, Food Panda, kapag hindi talaga sumasagot yung mga client mo, hindi talaga sasagot kahit makailang tawag ka na. Halimbawa, hindi sa bahay, madali lang pag sa bahay. Like halimbawa, mag-deliver ka, ang drop off mo is sa bahay, direktang bahay siya, madali lang madali mo lang mapalabas yung kliyente. Like halimbawa, mag-doorbell ka lang or kumatok ka, diba? Or pagtanong-tanong mo sa mga kapitbahay kung saan nakatira si ganito, si Alden Richards, saan ba nakatira, ganyan. Matitrace kung nasaan yung client mo. Hindi gaya sa mga building, mga opisina, saan ka maghahanap dun? Ang laki-laki ng building na yun, ang daming tao dun. Ayun lang yung mga na-experience ko at usual na-experience ko kay Lalamove. In terms of sa booking, yan, sa booking naman tayo, sa app naman. Pangalawa is booking.
Like for example, sa mga biglang nagka-cancel na client, parang bad trip kasi. Halimbawa, kapag nakuha mo na yung booking, pumunta ka na dun sa pickup point, and then pagkakita mo is naka-cancel pala. Sayang yung effort natin or sayang yung gas natin na pinunta dun sa pickup point. Sana naman yung mga customer na ganun na nagka-cancel ng booking, di natin alam kung ano reason eh. Baka mamaya mali yung lagay ng pickup na naging drop off. Sana naman yung nag-book is tawagan yung rider na ganito, ganyan, ganyan, na-cancel pala. Wag na pumunta, na-cancel. Gaya ko, kapag nakakuha kasi ako ng booking talaga, pupuntahan ko kaagad siya. Hindi ko muna siya tinatawagan, pupuntahan ko na kaagad. Gaya nung nangyari nung isang vlog natin, pinuntahan ko kaagad siya pero hindi ko tinawagan yung nag-book. Doon ako sa pickup location, doon ko lang nalaman na cancel pala, diba? Lalo na't baka pag malayo, nasa 4 to 5 kilometers yung way mo papunta sa pickup. Nung nandun ka na sa pickup location, doon mo nang malalaman na na-cancel pala yung booking na nakuha mo, diba? Ano lang yun, bad trip lang yung mga ganun siguro. Sana sa mga nagbo-book, sure nyo na rin yung mga bookings nyo, hindi maka-cancel or may mali. Nakakaabala. Lalong lalo na kapag malalayo yung kumukuha ng booking, hindi na may inaasahan, diba? Malay ba natin napasilip tayo sa app ng Lalamove, diba? Wala na pala, na-cancel na. So mali yun. Kawawa naman yung rider. Sayang yung pinanggas or ginamit na gas sa pagpunta sa pickup. Tik na, sayang yun. At ang pangatlong experience ko na kay Lalamove, siguro nung mga una-unang biyahe ko kay Lalamove, first month, second month kay Lalamove, wrong pin. Hanggang ngayon pa naman na nakakuha ko ng ganun, wrong pin. Nakalagay sa book is ito yung pin. Kaso nga lang, mga siguro 2 to 3 to 4 kilometers yung layo niya sa nakalagay sa drop off pin location. Siyempre yun, di ba? Abala yun. Abala sa mga tulad kong rider yun or sa Lalamove rider yun. Ang layo nun, tapos hindi ka man lang magbibigay ng pakonsuelo. Sasabihin, pasensya na lang, di ba? Ang kasi nun, abala kasi yun lalo na't kapag alimbawa nakaayos na yung ruta talaga ng rider doon sa halimbawa sa second booking. Tapos mali pala yung unang booking na nakuha niya. Mali yung pin location, drop off location ng booking na nauna niya. Diba? Dun lang. Dun magkakatalo. Si rider mag-a-adjust. Di naman may drop off ng rider yun kung mali yung pin location, diba? Ngayon, dun si rider pupunta dun sa sa totoong pin location ng ng Lalamove app. Ay hindi pala, sorry. Pupunta dun sa sa pin location na dapat. Diba? So yun, abala yun sa mga rider na katulad natin na ako, part-time job lang. Hindi ko naman full-time ang paglalamove, pero na-experience ko yung mga ganun na dahil sa pin location or maling drop off pin location, napapa-adjust tayo or bigay tayo ng extra effort o dapat tapos na, diba? Na dapat na drop off mo na yung item pero ngayon mag-effort ka ulit. Bali meron ako nakuha sa Makati, sa Mandaluyong. Sa Makati pala, sorry, sa Makati. First booking ko sa Makati siya. And then yung second booking ko, kinuha ko yung Mandaluyong. Ngayon, yung first booking ko, mali pala yung drop off pin location. So, tinawagan ko si customer. Sabi ko, ma'am, andito na po ako sa drop off location. So ngayon, sinasabi niya, parang mali daw yung pin location o drop off location na nakalagay sa Lalamove. Tinignan ko kung saan yung talagang location niya. Sa Pasay City pala. Kita mo, layo nun. Nasa ako, Makati Boni, Pobla, yun. Boni talaga.
Makati Pobla, pero drop off talaga is nasa Pasay. So ang laking abala lang sa rider noon, 'di ba? Kaya sana mapaayos yun, or ano talaga, pin location maayos na mailagay, maayos na i-book. Dahil nga napaka yun, abala yun. Tatanungin mo kung sino yung pwedeng magbayad sa fee nun, kasi ang layo nun, siguro naka 5 kilometro rin yata ako nun, o 6, diba? Dun lang yung nagkakatalo. So sino yung may kasalanan? Syempre yung nag-book. Pero hindi natin masisisi kasi minsan kasi sinesend lang sa kanila yung mga address sa nag-book, yung yung item i-deliver. Di rin naman natin masasabi na nagkamali yung nag-book. Baka hindi niya alam kung sa Pasay pala o sa Makati, di ba? Hindi ko kasi masama yung scam kasi hindi ko pa na-experience yun. At dahil hindi nga ako kumukuha ng mga abono din, hindi ako kumukuha ng abono. Kakapanood ako ng mga vlog like kay Ship Vlogs, ng mga nai-scam or mga na-experience niyang scam. Hindi ko kasi parang ayoko kasi ng gano'n, baka mamaya mauto talaga ako. Na-experience naman ako abono, kaso nga lang 300 lang yun, napakababa. Pero yun nga, hindi ko ma-recommenda yung sa mga nangi-scam kasi nga hindi ko pa na-experience. Sa mga balak maglalamove rider, nagtrabaho kay Lalamove, maganda na malaman nyo na mayroong scam dito sa Lalamove, dahil nga may mga masasama ang loob na gumagawa ng scam. Na halimbawa is papabili o papaabono yung item, tas isisend sa GCash ng scammer. So ngayon, scam pala yung pupuntahan mo ng drop off, wala doon, walang tao, hindi kilala doon sa lugar na yun. Ngayon babalikan mo si pick up, si seller, or kung sino man yung inabonohan mo. So kawawa si pick up dahil siya yung nag-abono doon or nagbayad. Tapos pagdating pala doon, wala, 'di ba? Kasi ikaw, inabonohan mo bilang rider, Lalamove rider, inabonohan mo yung item. Siguro ang isasama ko lang sa mga na-experience ko is yung mga mabibigat na item. Yes. May mga video ko noon mga mabibigat na item na nakuha natin. Like yung una is yung tatlong bakal yata yun, napakabigat nun, grabe. Pero wala ako nagawa, nakuha ko yung booking, tinuloy ko na. Tapos 4 na pa siya, 4 na pick up. Ayun yung mga na-experience ko, hindi ko makakalimutan niya. Tapos yung recent lang, yung i-deliver ko dito sa may UST, sa may Pinobal, may UST, tas umuulan pa nun. Grabe. Hindi ko na vlog yung 60 kg na sausage. Pero may picture ako nun, 60 kg na sausage. Grabe, ang bigat din. Hindi mo akalaing 60 kg yun. Pero yung na yun, hindi ko kinaya yun Humingi ako ng tulong sa kilala ko, kay Job TV, vlogger din pala yun. I-subscribe nyo and i-like nyo sa Facebook page nyo. Yun, nagpatulong ako sa kanya dahil hindi ko kaya talaga. Ang bibigat. Wala pa akong lalabag. Pero kung kahit may lalabag ako, hindi kaya ng i-deliver yung 60 kg na yun. 3 box siya Yung isa sa akin yung pinakamabigat, and then yung pangalawa sa akin din yung isa dun sa kasama ko. Nagpatulong ako talaga, hindi kaya. And may experience nyo rin pala yan mga tol, dahil may mga overweight or sobra-sobra sa timbang, sa bigat, yung mga pinapadala ng mga client. Which is naman, halimbawa kung gugustuhin nyo naman makuha yung booking na itutuloy nyo, pwede kayo magpadagdag, add ng ng 100 pesos, or kung di kaya talaga, i-add mo ng same amount
para hindi ka nakukuha ng isa pang booking, didiretso mo na sa kanila, 'di ba? Kung papayag naman yung nag-book, lugi ka kasi dun. Dahil nga sa sobrang bigat, hindi mo makontrol yung yung balance, or hindi mo mabalance yung motor mo. Kailangan mo magpa-add kahit konti. Huwag kayong mahihiya guys, mga tol. Huwag kayong mahihiyang magpa-add ng tip or ng bayad kapag may mga mabibigat na item na hindi pang motor, pang kotse na dapat ganun. Huwag kayong mahihiyang magpa-add ng ng bayad, ng tip, ganun. Dahil para sa atin din naman yun. Ayun lang guys, hindi ko na alam kung ano po yung mga na-experience ko kay Lalamove, pero the rest ng mga sinabi ko, or sa lahat ng mga sinabi ko, ayun ang pinaka experience ko kay Lalamove. Yung iba na-experience ko pa rin naman, like yung mga malalaking booking or item, mga hindi sumasagot sa mga tawag or text. Ayun yung mga na-experience ko. Hanggang ngayon pa rin naman, tiyaga lang talaga sa trabaho ng pagiging Lalamove rider is patient, tiyaga lang talaga. So dapat matyaga kayo at pasensyoso, dahil iba-iba yung mga customer na nakakasalamuhan nyo, iba-ibang ugali yung mga yan. May mga mababait, may mga alam mo yun, mahinitin ng ulo, may mga demanding. Ayun, kaya kayo mga tol, kung magta-try talaga kayo ng Lalamove, dapat pasensyoso kayo, at saka iintindihin nyo na lang yung kalagayan nyo. Pero syempre may mga situation na hindi nyo palalampasin, syempre, na wag nyo ring hayaan na tapak-tapakan yung pagkatao nyo, dahil nga delivery rider lang kayo. Hindi naman pwede yun, di ba? Sasabihan lang kayo ng delivery rider. Ang pagiging delivery rider is importante rin, dahil tayo nagsisilbing delivery rider nila. Nagtatrabaho rin tayo guys. Ayun, nagtatrabaho tayo ng marangal, nang walang tinatapakang mga tao, at iniingatan din natin yung mga item na ipinapadeliver nila guys. So yun lang guys, at sana sa mga sinabi ko, mga experience ko kay Lalamove, at may natutunan kayo. At sana wag kayong hanggat maaari wag nyong ma-experience yung experience ko. Dahil may mga worst experience ako kay Lalamove. Grabe talaga, na yung mga customer na demanding, yan ang mga ayoko talaga. Ay nako, Diyos me. So yun lang guys, see you next vlog. Abangan nyo kapag babiyahe na ulit tayo kay Lalamove, at sana makakuha na tayo ng lalabag para maayos na yung mga booking natin. So guys, see you next vlog, and peace out. Bye. GMT Vlogs here. Uuwi na tayo.